May isang bagay na hindi akalaing kagaganap lang sa Iran. Ang rehimen na matagal na nagsasabing kakayanin nilang anumang pressure ay napilitang humingi sa kanilang mamamayan na bawasan ang konsumo ng enerhiya habang sinusubukang luwagan ang blokeyong pandagat ng Estados Unidos. Ngayong Martes, ika-28 ng Abril, 2026 ang krisis ay hindi na lang militar kundi pumasok na rin sa mga tahanan ng mga Iranian. Si Pangulong Masoud Pezeshkian ay lumabas sa pambansang telebisyon at nanawagan sa mga Iranian na magtipid sa kuryente at kontrolin ang paggamit ng enerhiya. Ginawa ang pahayag matapos ang ilang araw ng presyur mula Amerika sa mga daungan, barko at rutang konektado sa Iran. Ipinapakita ng gobyerno ang kahilingan bilang responsibilidad pero iba ang ipinahihiwatig nito. Ramdam na ng Tehran ang epekto ng blockade at takot silang mahalata ng tao ang sitwasyon. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mong maging subscriber, mag-subscribe sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag. Sa pamantayan ng kredibilidad, Muson Alves. Matagal nang ipinakalat ng revolusyonaryong gwardiya ang ideya na kaya ng Iran ang mga parusa, pag-atake, pagkakabukod at digmaan. Ginamit ang diskursong ito para bigyang katwiran ng sakripisyo, panunupil at gastos sa militar. Ngayon, ang estrukturang nangakong lalaban ay humihiling sa mamamayan na patayin ang ilaw at tulungan ng gobyerno lampasan ng krisis na sila rin ang lumika dahil sa pakikipagbanggaan nilang estratehiya. Hindi lang sa mga barkong umaalis na may kargang langis nakatuon ang blockade ng Estados Unidos. Pinaigtingan din nito ang pressure sa mga barkong nagtatangkang pumasok sa mga lugar ng Iran, lalo na kung pinaghihinalaang may kargamentong konektado sa militar. Ipinakita ng pagkakasamsam sa barkong Tosca ang bagong aspekto ng operasyon na ito. Ayon sa impormasyong pangseguridad sa dagat na binanggit ng Reuters, ay may kargang gamit na maaring gamitin sa sibilyan o militar na layunin. Mahalaga itong detalye. Hindi lang sinusubukan ng Washington na bawasan ang kita ng Iran mula sa langis. Pinipigilan din nito ang pagpasok ng kagamitan na pwedeng makatulong sa revolusyonaryong gwardiya na magbuo muli ng misil, drone at iba pang estrukturang gamit sa regional na labanan. Para sa Tehran, kada barkong nahinto ay ibig sabihin ng mas kaunting pera, supply at puwang para magmaniobra. Iniulat ng CBS News na 12-12 ng mga barko ang umatras na makaharap ang harang ng Amerika. Ipinapakita nitong ang blockade ay naging aktwal na hadlang na sa paggalaw ng mga barkong may kaugnayan sa Iran. Lalong lumala ang krisis ng gawing sandata ng Iran ang kipot ng Hormuz laban sa mundo. Nilimitahan ng Teheran ang pagdaan, pinalala ang tensyon sa Golpo at ginamit ang ruta ng langis bilang panggigipit. Pero binago ng tugon ng Estados Unidos ang takbo ng sitwasyon. Gustong takutin ng rehimen ang Washington at pandaigdigang merkado pero sila rin ang naapektuhan dahil napresyur ang sarili nilang daungan at lalong nahiwalay ang ekonomiya nila. Ang bagong panukala ng Tehran ay nagpapalakas sa pagbabagong ito. Ayon sa Al Jazeera, nag-alok ang Iran na muling buksan ang kipot ng Hormuz. Ngunit iginiit nito na alisin ng Estados Unidos ang blokeyong pandagat sa mga daungan ng Iran at tanggapin na ipagpaliban muna ang usaping nuklear. Hindi pumapayag ang Washington na luwagan ng pressure hanggat hindi tinatalakay ang sensitibong issue ng pagpigil sa rehimen sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Iniulat ng Reuters na hindi nasiyahan si Trump sa alok ng Iran dahil hindi nito tinutugunan ang programang nuklear. Para sa White House, ang plano ng Tehran ay mukhang isang pagtatangka na makakuha ng panibagong hininga nang hindi nagbibigay ng anumang mahalaga. Gusto ng Iran na alisin ang pressure sa mga daungan, buksan ang Hormuz at makakuha ng oras. Nakita ng Estados Unidos na isa itong taktika, kaya kinansela ni Trump ang pagpapadala ng mga sugo ng Amerika. Sa Islamabad, sa Pakistan, kung saan-saan na pag-uusapan ang mga bagong pag-uusap kasama ang mga kinatawan ng Iran. Direkta ang mensahe. Kung nais ng Iran ng negosasyon, dapat silang magbigay ng konkretong alok. Tapos na ang mahabang biyahe para makinig sa walang saysay na alok. Alam ng Washington na mas marami silang baraha. Habang humihina ang diplomasya, nadarama ng mga Iranian ang bigat ng sitwasyon. Tumataas ang presyo ng pagkain kahit bago pa dumating ang agresor. Itinuro ng International Institute for Food Policy Research na ang Iran ay humaharap pa rin sa mataas na inflasyon sa tingiang bentahan ng pagkain noong 2025 na may taunang pagtaas na 42%.
Ngayon, dahil sa tensyon sa mga rutang pandagat, enerhiya na nakaalerto at humihinang halaga ng pera, ang panganib ay lalo pang tataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Ito ang pinaka-ikinababahala ng rehimen. Kapag mabigat na sa bulsa ang pagkain, hindi na lang salita ang krisis. Lumalabas ito sa tinapay, sa bigas, sa mantika, sa gatas, sa pamasahe at sa bayarin sa kuryente. Kapag napansin ng populasyon na pagod na sila sa pang-aapi at hirap at nawalan ng kontrol ang gobyerno, mabilis lumaki ang kawalang kasiyahan. Binanggit ni Pesesky ng pag-iwas sa paglala ng tensyon sa lipunan. Malaki ang pananagutan ng revolusyonaryong gwardiya sa sitwasyong ito. Imbes na unahin ang pagkain, tubig, enerhiya at trabaho, inuna ng rehimen ang pag-invest ng maraming taon sa mga milisya at mga misil. Drones influensya regional. Malaking responsibilidad ang ekonomiya ng langis. Pero kapag napuputol ang mga ruta at nahirapan ang pagpasok ng kargamento, ang mamamayan ang nagbabayad ng presyo. Ipinapakita rin ng krisis sa tubig na hindi nagsimula ang problema ng Iran sa blockade. Ayon sa Reuters, kinakaharap ng Tehran ang isa sa pinakamalalang krisis sa tubig sa mga dekada at posibleng hindi na matirhan ng kabisera kung magpatuloy ang tagtuyot. Gobyerno na ang nag-anunsyo tungkol sa rasyon ng tubig at posibleng paglikas kung walang ulan. Tinaman ng blockade ng Amerika ang Iran na dati nang may mga panloob na hidwaan. Tubig na nasa krisis, enerhiya na nasa ilalim ng presyon, mahal na pagkain, mahina ang pera at limitadong pag-export ng langis ay bumubuo ng isang mapanganib na kombinasyon. Pinabilis ng operasyon ng Estados Unidos ang lantad na sitwasyon. Unti-unting nawawala ang imahe ng ganap na paglaban dahil sa mga pangangailangan. Kuryente, pagkain at katatagan. Sa pandaigdigang merkado, seryoso rin ang epekto. Inaasahan ng World Bank ang pagtaas ng 24% sa presyo ng enerhiya sa 2026 dahil sa digmaan sa gitnang silangan, bukod pa sa pagtaas ng 31% sa mga pataba. Nagbabala rin ang institusyon na milyon-milyon ang maaaring humarap sa matinding kakulangan sa pagkain kung magtatagal ang labanan. Ang Hormuz ay hindi lang daanan sa dagat, kundi ugat din ng pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa tangkang gamitin ng Iran ang kipot bilang pananakot, naging mahal ang kapalit. Sa pagbabanta sa mahalagang ruta ng enerhiya at kalakalan, napilitan ng Tehran na humarap sa mas matinding tugon. Itinuturing ng Estados Unidos ang mga pantalan ng Iran bilang sentro ng pressure. Sinubukan ng rehimen na maghasik ng takot sa labas, pero takot ang bumalik sa loob. Hindi matatawag na karaniwang pahayag sa pambansang ekonomiya ang hiling ni Peseshkin. Kapag humihiling ng kontrol sa konsumo ang presidente sa krisis militar, sinusubukan niyang bumili ng oras. Gusto niyang maiwasan ang brownout, pag-uunahan sa mga produkto, pag-aalsa at panloob na paghina. Maikli lang ang pahayag pero mabigat ang ibig sabihin dahil ipinapakita nitong kinukuwenta na ng rehimen ang saloobin ng taumbayan. Pinapakita ng propaganda ng Tehran ang katatagan pero malinaw ang kanilang pagkaapurado. Nais ng Iran makipag-usap ngunit ayaw isuko ang programang nuklear. Gusto nilang buksan ulit ang Hormuz kapalit ng pagluwag sa mga pantalan. Isinisisi nila sa kalaban ang kawalang kasiyahan ng mga tao pero binabaliwala ang dekada ng maling pamamahala. Pinag-uusapan ng gobyerno ang paglaban, pero ang mga taong may pinakamaliit na kapangyarihan ang hinihingan ng sakripisyo. Nagpapadala rin ang operasyon ng Amerika ng mensahe sa China, Rusya at mga grupong sumusuporta sa Iran. Maaring targetin ang mga kahina-hinalang barko, sensitibong kargamento o rutang tumutulong sa revolusyonaryong gwardiya. Pinipigil nito ang Tehran na muling mag-ipon ng mga supply at mapanatili ang estrukturang panrehiyon. Lalong humigpit ang pagkubkob araw-araw hanggang hindi na kinaya ang gastos. Sa totoo lang, tumaya ang Iran sa pressure sa dagat, ngunit mas malakas na pressure ang bumalik sa kanila. Sinubukan ng Tehran na bumili ng oras at hiniling sa mamamayan na magtiis na higit pang sakripisyo, hindi lang ang pagkubkob ang hindi inakala. Ito ay ang pag-amin ng rehimen sa harap ng lahat na may hangganan ng paglaban nito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.